Tayo itinalaga upang ipahayag ang Ebanghelyo at magkaroon ng personal na pagsaksi at paglilingkod. Gawin ang payapa at makadiyos na pamumuhay na naaangkop sa pagiging Kristiyano at magsikap na makasunod kay Kristo. Mag-alalayan sa isa't isa sa pananampalataya, magsikap upang mapalakas ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng Iglesia. Mag-aral sa buhay ang prinsipyo ng pagkakatiwalang Kristiyano, masayang pagkakaloob ng ikapu, pangako, panahon, talento at mga pag-aari. Protektahan at itaguyod ang balanse ng kapaligiran at integridad ng sanlilikha ng Diyos at maging matyaga sa pananalangin, matapat sa pagsasabuhay ng pagsamban, pamilya, at pag-aaral ng banal na kasulatan, at pagdalo sa pananambahan ng Iglesia. tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli naming pagsasama na punong-puno ng kasiglahan at kalakasan. Nawa po ang bawat mensahe na aming marinig ay aming pamuhay at maging aral sa aming buhay. Amen. Dumulog tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa araw na ito, Panginoon, sa patuloy na paggabay at mga biyayang iyong ibinibigay, pangunahan mo po kami sa pagsamba sa umagang ito at gawing kalugod-lugod ang aming buhay sa iyong banal na harapan. Amen.
Sabihin po natin ng sabay-sabay, sumaati ng kapayapaan. Sumaati ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu na nagkakaloob sa atin ng kapayapaan ng Panginoon ay atin pong damhin ang kanyang presensya at ibahagi po ang kapayapaang ito sa bawat isa. Tayo po ay magbatian ng kapayapaan ng Panginoon. Maligayang pananambahan po at maluwalhati na pagsasama-sama sa araw ng Panginoon sa ating lahat. Welcome po sa McGill Memorial Church. Ito po ay pagdiriwang natin ng Centennial Sunday sa buwang pong ito ng Membership Renewal and Love Month. At tayo po ay nasa ika-106 na pong araw bago ating ganapin ang ating pong Centennial Thanksgiving Worship sa July 28. Purihin po ang Panginoon. Maging sa ating pong mga kapatid na kasama ngayon, binabati po natin at tinatanggap ang kapatid na Dondon Magkawas mula po sa San Pablo City at gayon din naman mula sa Singapore. Maaari pong tumayo. Siya po ay pinsang buo ni Kuya Badong, ni Kuya Buddy. At tanggapin rin po ninyo ang pakikiramay ng buong kapatiran ng McGill Memorial Church. Sa ating pong mga kapatid na palaging kasama natin dito pero hindi natin nakikita sa loob. Sila po ay yung mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng daigdig at nais po natin silang batiin at patuloy na kilanlin ang kanilang pong pakikiisa sa diwa at sa pananampalataya sa ating pananambahan dito sa McGill Memorial Church. Ang mga kapatid na Kukuritsky na Binido na sa Singapore, Bishop Eli Pasqua na sa Chicago, Illinois, Dr. Almario, Australia, and Heidi Claveria ng Australia. At kapatid na Rose de Los Santos sa Israel, kapatid na Dong Tuason sa Italy at sa iba pa nating mga kapatid na kasama natin ngayon. Patuloy po nating inaanyayahan ang ating kapatiran na kung mayroon po tayong mga mahal sa buhay na nasa iba yung dagat at nais natin silang makasama sa pananambahan sa pamagitan po ng live worship broadcast through Ustream, pagbigay alam lang po natin sa ating church office para rin naman mabati po natin sila sa ating pong pananambahan. At patuloy makapagpasalamat po sa kanilang pakikiisa sa pananambahan natin sa puso at sa espiritu. Amen. Atin nga pong ipinagpapasalamat sa Diyos ang
mga biyaya nating natanggap sa nakalipas na mga araw ng buong isang linggo. At ang mga gawain po na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay patuloy nating ipinagpapasalamat. Sa mga kapatid po na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal sa buong linggong ito, sumayin niyo po ang marami pang maliligaya at mabibiyayang taon ng pagsasama, at gayon din naman sa mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. Ngayong araw po, ang ating mga kapatid na Lisa May Floren and Perla Di Vera, at gayon din naman sa mga kapatid mula po sa araw ng ika-22 hanggang ika-25 ng buwang ito. Maligayang bati po sa inyo, at gayon din sa mga hindi nakalagay o napatala dito. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Opo, ngayon ay ating Centennial Sunday Worship. At ito po ay ginaganap natin tuwing ika-3 linggo ng bawat buwan hanggang sa dumating po ang ating Centennial Thanksgiving Service sa July 28. At kanina po ang Diaconal Minister Loida Baroja Latido ang ating pong naging guest preacher, at siya po ay naglingkod sa atin sa pamagitan po ng McGill Memorial School. At salamat po sa kanyang buhay at sa mensahe na ating narinig kanina po sa umaga ng ating pananambahan. Sa araw po ng Miyerkules, ito po ang pasimula ng Lenten season o tinatawag nating Kwaresma. At tayo po ay mayroong prayer service. Dito po natin gaganapin ang ating prayer service sa Wednesday, ika-5 at 15 ng hapon. Inaanyayahan po tayong lahat sa ating pong prayer service this coming Wednesday. Ang gayon din ng ating mga pamilya. Magsama-sama tayo sa ating pananambahan at pananalangin ngayong araw ng Miyerkules. At naririto po ang mga gawain pa natin ngayong buwan ng Pebrero. At ngayong pong araw, ang ating pong mga gawain ay ngayong hapon, ang gawain sa Sunday School Extension sa Tabing Ilog, at ang memorial service para po kay kapatid na Nanabel Jacob Lorico, kanina pong ika-1 at kalahati ng hapon ginanap. At bukas po, mayroong pong first year memorial service o babang luksa kay kapatid na Noemi Mimi Alcala sa kanilang tahanan, ika-3 po ng hapon. At ang mga gawain pa natin, naririto po. Patuloy po natin itong daluhan at ipanalangin. Nais po natin na ipaalaala sa araw ng Sabado. Ito po ang ating communicants class, ika-2 hanggang ika-4 ng hapon. At meron po tayong nasa 32 na mga communicants na dumadalo po ngayong ating communicants class na ito ngayong 2012. Ang communicants fellowship naman po, ito yung mga nagsipagtapos na po sa communicant class mula 2007 hanggang 2011, ay meron pa ring regular na fellowship. At gaganapin po ang regular communicants fellowship sa araw din ng Sabado, ika-8 at kalahati ng umaga hanggang ika-11 ng umaga. At sa araw po ng Linggo, next Sunday, ang ating membership renewal Sunday worship. Atin pong pinahahayag ang ating pong pakikiramay para po sa buong sambahayan ng McGill Memorial. Ang buong sambahayan po ng McGill Memorial Church ay nagpapaabot ng taus-pusong pakikiramay sa sambahayan ng Juliana sa pagpanaw ng ating kapatid na Raimundo Badi Juliana. Ang ating kapatid na Kuya Badi ay naririyan po sa ground floor ng ating multipurpose hall. At gayon din po, ang kanilang anak na si Rosel ay dumating po kanina, at napansin ko po siya kanina doon po sa ibaba, doon sa ground floor. Nakinalalagakan po ng ating kapatid na Badi.
atin pong pinapaalaala ang ating pong alkansya para sa Panginoon. Ito po ay atin ang ihahandog at itatalaga sa first Sunday of March. At ang ating pong alkansya ay ating itatalaga para sa sound booth project po natin. At ang update po ng mga donations sa ating sound booth project ay 27,000. Purihin po ang Panginoon sa invitation po natin sa mga nais na makibahagi sa may puso upang maging kasama sa McGill Multimedia Ministry. Salamat po sa mga nagbibigay na ng kanilang intensyon upang maging member ng McGill Multimedia Ministry. Hanggang kahapon po ay nakatatanggap tayo ng text at nagbibigay po ng paabot na nais maging kaanib ng McGill Multimedia Ministry. Salamat po sa Panginoon. Maari pa po tayong maging kaanib po nito sapagkat ang ating pong mga activities ay patuloy po natin nais na i-cover ng ating pong multimedia ministry na ito. Kaya kailangan natin ang mga kapatid na maglalaan ng oras po dito. Salamat po sa Panginoon. Ating pong ipanalangin ang G12 System Orientation. Sa March 10 po ay may G12 System Orientation ng mga kababaihan, ang McGill CWA. At ang consultation po ng ating mga church-recognized organization, mayroon pong panimulang plano na sa March 23, 24, ito po ay Friday afternoon hanggang Saturday afternoon ay mayroon pong G12 System Orientation para sa mga kaaniban ng ating McGill Memorial Church. At kung sino man po ang mga interesado, ay ating pong ngayon pa lamang ay inaanyayahan na natin. Salamat po sa mga kalalakihan sa kanilang pagtataguyod sa paglilinis sa ating Pagbilao Chapel. At ang kanila nga pong napagkaisahan, ipagpapatuloy po nila ang paglilinis dito every second Saturday at every last Saturday ng bawat buwan. Salamat din sa mga nagpapahayag ng kanilang intensyon o hangarin na suportahan po kung ano man ang ating pong magiging gawain at misyon doon po sa Pagbilao. Salamat po sa mga panimulang donasyon, gayon din po sa intensyon na magkaloob po ng kahoy kung sakali man na kakailanganin po ito dito sa ating Pagbilao Chapel. Panalangin po natin ang McGill Members Abroad Ministry. Ito po ay upang ma-reach out natin ang ating mga kaanib na nasa ibayong dagat. Purihin po natin ang Panginoon at itaas ang kanyang pangalan sa ating pong pananambahan. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Ibigay ninyo ng buong-buong inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Salamat, Panginoon, sa mga handog na ito na makakatulong sa nakakarami, maging sa paglago ng aming iglesia na isang malaking biyaya. Amen. For the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now, in reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. We seal for the presence of the Lord. The Holy One is here. Manalangin po tayo sa Panginoon. Kumikilos po kayo sa loob ng santuaryong ito. Nadarama po namin ang kabanalan ng inyong presensya sa amin pong muli na pagsasama-sama upang katagpuin kayo sa aming pong pananambahan sa Espiritu at katotohanan. Ang inyo nga pong kapuspusan ng banal na Espiritu, ang nadarama namin sa aming pong mga buhay, sa amin pong muli na pagdulog sa inyo, kasabay ng buong sangkakristyanuhan sa banal na sandaling ito. At dumudulog po kami bilang inyong mga anak at mga magkakapatid, aming ibinababa ang aming pong buhay, ang aming sarili sa inyong banal na harapan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang kaluwalhatian. Kinikilala po namin ang aming mga kasalanan at sumasamo sa inyong pagpapatawad. Panginoon, napakadakila po ninyo. Tunay na kayo ay dumidinig at patuloy na tumutugon sa mga panalangin at pagsamo at pag-ibig. Aangkinin po namin, O Diyos, ang inyong masaganang biyaya ng kapatawaran. Taglay po namin sa aming puso, sa aming isipan, ang napakarami po at kagilagilalas ng mga kapahayagan ng inyong pagpapala, ng inyong mga dakilang gawa, at ng inyong mga himala sa aming buhay. Ang inyong biyaya ng patuloy na pagkakaloob ng masayang anibersaryo ng kasal sa buhay ng mga mag-asawa, maging ang maligayang pagsapit ng kaarawan. Ang mga karanasan naming Panginoon ng pagtugon po ninyo at pagtanggap namin ng inyo pong mga pangako na nakalaan sa pamagitan ng aming mga panalangin o dakilang Diyos ay aming pong nararanasan ng inyong kabutihan, ng inyong kadakilaan. Gayon din naman, aming Panginoon, ang inyong nga pong biyaya ng pagliligtas. Nagdiriwang at nagpapasalamat kami sa mga marami pong kapahayagan ng inyong pong pagtugon at pagpapadama sa amin ng inyong kabutihan ng kadakilaan na nananatili. Binabalik namin sa inyo, dakilang Diyos, ang aming pagpapasalamat sa biyaya ng kagalingan, sa karamdaman o anumang pong mga pagsubok at mga dumating po sa amin na mga pasanin sa buhay. Binabalik po namin sa inyo, aming Panginoon, ang pasasalamat sa inyong pag-iingat sa mga paglalakbay, aming Panginoon, ng inyo pong mga anak at ng bawat isa sa amin, patungo sa mga dako na pinagtalagahan nyo sa amin at gayon din sa mga aming mga sambahayan mula po sa pansamantalang pagkakalayo. Dakilang Diyos, naririto nga po kami. Aming pong inaalaala ang inyong pagbubuklod sa aming mga sambahayan
sa pag-iingat niyo po sa bawat isang kaanib ng tahanan na inyong pinagtalagahan sa amin, sa aming mga anak, sa mga magulang, sa mga ina, sa mga ama, sa mga lolo, sa mga lola, at bawat isa pong bahagi ng tahanan, ng sambahayan na inyo nga pong pinagtalagahan sa amin. Naririto po kami at nagpapasalamat sa mga tahanan, sa aming pamilya, at gayon din sa malaking sambahayan na ito, ang inyo pong iglesia, ang McGill Memorial Church, na kami ay nabubuklod bunga ng inyo pong dakilang pag-ibig, ng inyong pag-iingat, ng inyong pag-akay. At bilang mga magkakapatid, sama-sama naming tinataas sa inyo ang sambahayang ito ng McGill Memorial Church sa lahat ng kanyang mga gawain. Ang bawat isa nawa sa amin, O Diyos, ay patuloy na inyong pangunahan, gabayan at palakasin ng bigyang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu upang maging kabahagi sa mga ministeryo at mga gawain na pinagkatiwala nyo sa paghayo at pagpapahayag ng inyong banal na kasulatan at ng inyong ibanghelyo, sa pagdama at papahayag ng inyong nga pong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kapatid na nasa loob ng bilangguan. Sa aming pong mga kapatid, aming Panginoon, sa pamagitan ng aming pong mga personal na mga ministeryo sa araw-araw na inyo po pinagkatiwala sa amin. Tinataas din namin sa inyo ang gawain ng McGill Memorial School sa kanyang pagpapatuloy, aming Panginoon, ng pagbabahagi ng banal na karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat sa isang matagumpay na pagdiriwang sa 84 na taon ng buhay ng inyong paaralang ipinagkatiwala sa amin ng McGill Memorial School. Maraming salamat po sa pagdiriwang namin ngayon sa 3 linggo na ito sa aming pananambahan ng nalalapit na sentenaryo ng inyong iglesia. Aming pong sama-samang tinataas sa inyong mga gawain na bahagi ng Centennial Celebration, gayon din ang mga kapatid na nagtataguyod dito at ang Centennial Commission. Panginoon, patuloy nga po na inyong sasamahan, gagabayan ang buong kapatiran sa Kanya pong patuloy na pagtatalaga ng buhay para sa inyong kaluwalhatian at sa pagbabahagi ng inyong ibanghelyo. Tinataas po din namin, aming Panginoon, ang aming pong mga panalangin para sa lahat ng mga kapatid na may karamdaman. Nasa loob ng pagamutan ng kanilang tahanan, ang kapatid na Sonia Padilla na sa loob ng ospital. Panginoon, kayo ang patuloy na sasama sa Kanya at magbibigay ng kagalingan, at sa lahat ng mga kapatid, sa bawat isa sa amin na nasa loob ng santuaryong ito na mayroong karamdaman, tinataglay at dinadamdam aming Panginoon sa aming pangangatawan. Aangkinin namin ang inyong himala, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagyakap, ang inyong pagdampi ng mga kamay sa aming ulo upang dumaloy ang inyong himala at ang inyong pagpapagaling. Panginoon, tinataas namin sa inyong mga sambahayan ng Juliana sa panahong ito ng kanilang nga pong kalungkutan at pagdadalamhati. Igawad niyo po sa kanilang inyong banal na kapayapaan. Tinataas din namin sa inyong sambahayan na mayroong pong mga pagsubok sa mga sandaling ito. Tinataas namin sa inyo, aming Panginoon, ang sambahayan ng aming kapatid na Lita Aranilla. Kayong sasama sa kanila. Sa mga kapatid namin na nahaharap, aming Panginoon, sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, kayo magpapalakas at magkakaloob sa kanila ng inyong nga pong patnubay ng banal na Espiritu. Tinataas po namin ang mga kabahagi ngayon sa Istakaa, mula po sa iglesyang ito at mula sa McGill Memorial School, si Mary First Armamento. Hindi naman po ang aming teacher na si Tintin Labaro at gandi na kanyang mga estudyante, aming Panginoon, na may bahagi sa nagaganap na palarong ito sa aming rehiyon. Tinataas po namin sa inyo ang aming pamayanan, ng aming bansa, mga pamilyang Pilipino, ang mga nagiging biktima ng mga sakuna at mga kalamidad na gawa ng kalikasan, ng lindol at maging gawa ng kapwa-tao. Tinataas po namin sa inyo ang pamumuhay ng aming pong pamayanan, ng aming bansa. Kayo ang magkakaloob ng inyong mga biyaya, ng mga pagpapala. Kayo magkakaloob ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa.
Pangunahan niyo po ang bawat isang Pilipino at gayon din ang aming pong mga leader sa aming pamahalaan, sa diwa ng pagsunod sa inyong banal na kalooban, sa diwa aming Panginoon ng pagkilala sa inyo at paggalang sa kabanalan ng buhay. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa aming Panginoon na patuloy na mayroong pagpapasalamat sa inyong banal na presensya sa lahat ng sandali sa aming buhay. Amen. For the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No word too hard for Him. In faith receive from Him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Kawikaan, Kabanata 16, talata 1 hanggang 11. Nasa taong pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas, at ang masasama ay kaparusahan babagsak. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos, malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya ay matatakot. Kapag ang tao ay kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan, hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais Na Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Ang pagbasa po ay sa Bagong Tipan. Ang una ay sa Aklat ng Gawa, sa Kabanata 1, at ang ikalawa po ay sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. Sa Gawa, Kabanata 1, ang talata ay 6 hanggang 11. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangang pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit. Samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga tiga Galilea, sabi nila,
bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 22, ang talata ay 37 hanggang 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng propeta. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
God is good. All the time. Sabihin natin sa ating katabi, kapatid. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, kapatid, ngayon pa lang, pinagpala ka na. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po natin na asahan at angkinin ang mga dakilang biyaya at himala ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pananambahan ngayon, at gayon din sa ating patuloy na pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Ang mensahe po natin sa Vesper worship na ito ay ating pong narinig noong pong first Sunday during our communion worship, noong pong first Sunday ng buwang ito. Isa pong pastor ng United Church of Christ in the Philippines ang nagtanong ng ganito, ikaw ba'y sumisimba o nanonood ng simba? Sabihin nga po natin sa ating katabi, ikaw ba'y sumisimba o nanonood ng simba? Opo. Ano nga po ba ang purpose ng ating pagpunta sa simbahan tuwing linggo? Ano po ang ating layunin sa ating pong pagdako sa sambahan tuwing araw ng linggo? Sabihin po natin sa ating katabi, bakit ka narito? Bakit tayo narito? Naalala ko po ang isang awit na nilikha ni Matt Redman. Ito po ay mayroong pamagat na Heart of Worship. Parang sabi po ng kanyang awit, I'm going back to the heart of worship. I'm going back to the heart of worship. And it's all about Jesus. Sabihin nga po natin, it's all about Jesus. Ang pananambahan, ang puso po nito ay ang ating pong pakikipag-ugnay sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong patuloy na pagpapasalamat at pagtataas sa Kanyang pangalan. It's the heart of worship, si Jesus. Opo, mga minamahal na mga kapatid, bakit tayo narito? Minsan dumating po sa yugto ng buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, matapos na si Jesus ay maiakyat sa langit at habang ang kanyang mga alagad ay matamang nakatitig sa langit, mayroong dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, mga tiga Galilea, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Ang mga alagad po ng ating Panginoong Hesus ay mula po sa Galilea. Yung group of 12, yung G12 ni Jesus, yan po ay galing sa Galilea. Kaya ang tanong po ng dalawang nakaputi, mga tiga Galilea, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit? Opo, mga minamahal ng mga kapatid, ang mga alagad nung sandali pong iyon ay kailangang i-revive. Sabihin nga po natin, i-revive. Kinakailangan po nilang pukawin sa kanilang pansamantalang pagkatulala. Sila ay namangha sa kanilang nasaksihan. Sabihin po natin malakas, revival. Ang mga alagad ay namangha sa kanilang karanasan, kaya di nila napansin ang dalawang lalaki na nasa tabi na pala nila. At sinabi, bakit kayo narito? Mga kapatid, tapikin nga po natin ang balikat ng ating katabi. At sabihin, what's your purpose? Opo, merong pong nagpaalaala sa mga alagad. At yun yung dalawang lalaki. Mayroong pong nagpaalala sa mga alagad. Bakit? Bakit kinakailangang paalalahanan ang mga alagad?